Isipin niyo to, sa isang banda, nandyan ang seryoso at mabigat na mundo ng politika sa Pilipinas. Tapos sa kabilang banda, biglang may isang napakalaking pop culture reveal na yumanig sa buong Gen Z. Magandang araw at welcome sa ating pagsusuri. Ngayon, hihimayan natin ang isang talagang nakakagulat na intersection. Pinag-uusapan natin ang ika-20 Kongreso ng Pilipinas sa ilalim ni na Senate President Alan Peter Cayetano at House Speaker Bogie Day at kung paano ito sumabay sa sikat na Princess Heartline Third Batch Grand Reveal. Paano nga ba nag-cruise ang landas ng Senado, ng Kamara at ng isang listahan na may 144 na sikat na personalidad? Tara, alamin natin. Okay, himayin na natin to, ang ating roadmap para sa pagsusuring ito. Una, sisilipin natin ang entabladong politikal. Susundan natin yan ng Princess Heartline Third Batch, tapos ang anatomiya ng mga pangalang Pilipino. Pangapat, bubuksan natin ang diksyonaryo ng Z at tatapusin natin sa wika bilang lakas kultural. Seamless nating pag-ugnain ang mga nangyayari sa Kongreso hanggang sa dambuhalang celebrity roster na ito. Simulan natin. Unang bahagi, ang pamunuan ng ika-20 Kongreso at ang mga pagbabago ng kapangyarihan. Napakabilis ng mga pangyayari, di ba? Bali nagbukas ang ika-20 Kongreso noong Hulyo taong 2025. Tapos pagdating ng Setyembre, nahalal si Bogie Day bilang bagong House Speaker. Paglipas lang ng ilang buwan, pagdating ng Mayo 2026, pumasok naman si Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Neutral lang tayo rito pero ito ang opisyal na entablado at ang mabilis na timeline ng ating bansa sa kasalukuyan. Kaya ang pinakamahalagang punto dito, napaka-aktibo ng ating politikal na kapaligiran. Ang 20th Congress ay nakakita ng malalaking pagbabago sa liderato at nangyayari yan lahat sa gitna ng mga nagpapatuloy na investigasyon sa infrastruktura at syempre, mga usapin tungkol sa impeachment. Ito yung mabigat na realidad na kinakaharap ng bansa na siyang nagiging usap-usapan din ng mga kabataan online. Gayon, lumipat naman tayo sa pangalawang bahagi mula sa seryosong politika papunto sa pop culture. Ang Princess Heartline Third Batch ang malaking anunsyo. At ito, grabe, ipinapakita talaga nito kung gaano kalaki ang sakop ng pop culture ngayon. 144, hindi lang 10, hindi 20, as in 144 na miyembro ang bumubuo sa ikatlong batch na ito. Napakalaking numero niyan para sa isang Gen Z roster. Para mas maintindihan natin kung gaano kabigat ang listahang to, hinati nila sa iba't ibang kategorya. Sa featured list, nandyan ang mga pinakasikat tulad ni Catherine Bernardo at Liza Soberano. Sa main roster naman, andyan sina Andrea Brillantes at AC Bonifacio. May official list na kinabibilangan di Atasha Mulhach at extended roster kung saan pasok si Nancy Jewel Macdonnie, tapos may legacy at final list din para kina Francine Diaz, Jillian Ward, Shea Vigor hanggang kay Zia Dantes. Kumbaga, nandito na lahat ng paborito ninyo. Ang sandaag at 44 na ito ang kumukuha ng atensyon ng milyong-milyong kabataan, habang ang mga leader naman natin sa gobyerno ay gumagawa ng mga batas. Pangatlong bahagi, ang anatomya ng mga pangalang Pilipino. Silipin natin ang cultural roots ng mga pangalang ito. Alam nyo, ang nakakatuwa sa slide na ito, ang mga modernong pangalan na inspired sa celebrity culture gaya ng Princess ay literal na nagbibigay kahulugan sa mismong pamagat ng batch na ito. Ibig kong sabihin, Princess, literal na prinsesa. Sinasalamin nito yung kagustuhan sa ating kultura na ituring na parang reyna o royal blood ang mga anak natin, lalo na sa henerasyong ito. Pero sa kabilang banda, kahit sikat na sikat ang mga modernong pangalan, nananatili rin yung mga klasiko. Tingnan nyo ang Althea. Ang ibig sabihin nito ay tagapagpagaling o dalisay. Alam nyo bang nanguna pa nga ito sa records ng Philippine Statistics Authority sa loob ng 6 na magkakasunod na taon? Pinapakita lang nito na balanse tayo. Game tayo sa modern trends pero nakaangkla pa rin tayo sa malalalim na tradisyon. Pang-apat na bahagi, ang diksyonaryo ng Gen Z. Paano ba nila ginagamit ang wika? Dito natin makikita kung paano nag-e-evolve ang lahat. Dati, nung panahon ng mga millennials, uso yung pinagbabaliktad ang mga pantig, di ba? Tom Goods para sa gutom, Yorme para kay Mayor. Pero ang Gen Z, iba ang atake nila. Ginamit nila yung parehang konsepto tulad sa Ababab para sa babae, pero na-reinvent nila yung slang. Nagkaroon ng mga deserve na mula sa salitang deserve.
kakaiba yung bilis at digital na tono na nilalagay nila sa mga salita nila ngayon. Okay, hayaan niyong maging cultural translator niyo muna ako. Tingnan natin ang salitang delulu. Mula yan sa English word na delusional. Ginagamit to kapag ang isang tao medyo umaasa sa isang bagay na, well, halos imposible nang mangyari. Lalo na pagdating sa mga crushes o idolo. Aaminin ko, minsan nagiging delulu rin naman tayo kahit paano, di ba? Pero seryoso, pinapakita nito kung gaano kabilis humubog ng bagong identity ang internet. Isa pa sa mga paborito ko ay ang ama ka na. Shortcut lang yan ng tama ka na. Kapag may gusto silang patigilin sa pagsasalita o sa mga ginagawa nila online, simpleng itatype lang nila, ama ka na. Ang bilis, ang witty at medyo sarcastic, di ba? Ang mga ganitong malikhaing ekspresyon ay nagdadala ng napasaraming personalidad sa pang-araw-araw na digital communication nila. At para sa huling bahagi, wika bilang lakas kultura. Paano ito kumokonekta pabalik sa politika? May isang napakagandang quote rito. Sinasabi na ginagamit daw ng Gen Z na Pilipino ang slang bilang instrumento para sa political na pagpapahayag gamit ang katatawanan upang hamunin ang otoridad. Ibig sabihin, hindi lang to basta cute na pop culture para sa kanila. Ang wika at ang mga slang nila ay nagiging aktibong kasangkapan para makialam. Parang pananggalang at sandata nila ang memes at humor para makisali sa mga seryosong usaping panlipunan. So, para buuin ang ideyang ito, paano ba nila nababypass ang sistema? Una, sinasamantala nila ang walang limitasyong online platforms. Pangalawa, pinaghalo nila yung mga regional na wika para makabuo ng sarili nilang timpla. Pangatlo, ginagawa nilang shared artifacts ang pop culture para magkaisa. At pang-apat, yung paggamit nila ng slang para malusutan ng mga internet systems tulad ng pagtawag nilang Orange app sa isang sikat na online store para hindi sila ma-filter ng algorithm. Sobrang talino at maparaan talaga. At dito na tayo papunta sa pinakamalaking tanong. Sa panahong pinamumunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano at House Speaker Bogie D, ang ika-20 Kongreso, at kasabay ng paglakas ng mga impluensyang tulad nitong 144-member roster ng Princess Heartline, ang makapangyarihan at mapamaraang wika ba ng henerasyong ito ang tuluyang magsusulat ng bagong kinabukasan ng politika sa Pilipinas? Isang napakagandang kaisipan na iiwan ko sa inyo ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa ating pagsusuri. Patuloy na magtanong, magmatyag, at hanggang sa susunod.